day. Napagmuhan ko na, medyo bigog ka bago po ko kabot. Anyway, good morning sa tanan, sa itong mga halandong barangay kapitan na nakakarong butaga, atong mga department heads, ang atong mga kauban, no? Empleyado sa local government unit, regular man o mga GOs, mga national government agencies ka present karong adlaw, may butag kanatong tanan. Unang-una, gusto na akong pasalamatan itong tanan, no? Tanan nga ni-attend, niduyog o ipaabot sa kuha sa ilang mga mensahe sa akong birthday. Thank you very much. O kato ni-attend ito, I hope nga nag-enjoy mo. I tried my best to entertain you, but na-reason. Ano, di kayo ko kalihok atong adlaw. Kamay rin na kay balo, but medyo limited akong movement na ito kay Basil. Anyway, mga balita na gusto na i-share ka ninyo. No, according to the Philippine Statistics Authority, Iligan City is now second fastest growing highly urbanized city, or HUC, in the entire Philippines, boasting a remarkable 8.8 annual GDP growth rate of 2024. Abi maguna to sa una, Region 10 lang. No, we never have thought the entire Philippines data second fastest growing. But syempre, mingon ang uban naysayers o mga detractors na to. Ngano, daghan pa may problema, ngano daghan pa may ngani dini, ngawa ninyo diwasa, that's another story. Now we're talking about GDP. That's why natay mga rankings, no, nga gibuhat sa itong national government, especially gikan sa PSA about that. No? That's another story na po itong mga problema. Again, balik ko na to, daghay problema sa ato ang nasod. No, daghay problema, dili na to na siya pwedeng ingong tagnay problema, dili na dayan ka-appeal sa fastest growing. Well, congratulations, no, natong tanan, wa tagaingon tungod ning admin, but as always, I believe the LGU is always the catalyst, no? Catalyst kasagarang LGU, kung mayo ang atong serbisyo, mayo ang atong pagpanagan sa atong gobyerno, mas makahatag, that's why we call it catalyst, as kita ang glue. Is it, catalyst is, kita ang reason, no? Main reason nga no, pas o pas ni haom or ni nagkayusa or mas concentrated ang atong agi. Remember that it's always the local government. Note that mas inasa man gani nga lungsod o nasod we're talking about. Again, congratulations sa LGU Iligan na nakadawat og plaque of recognition ng ato City Health Office, ikan sa Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao. Kita ang earliest submission of leprosy report for the National Control Program, NLCP, na nag-attain 99% provider initiative HIV counseling and testing, PICT rate, among all enrolled tuberculosis patients for fiscal year 2024. Congratulations no, sa atong City Health na mga empleyado headed by Glenn Manarpaak. Glenn, dili sayon mo manage yung City Health Office. Kaya balukod sa nakalisod. But just pasensya lang, do your best, no? Encourage your staff to work together, no? Paminaw sa ila ha. Paminaw sa ila. Just work together for the good of your department. Congratulations kapon sa LGU Iligan being recognized nationally during the 2025 TESDA Kabalikat Awards LGU category. Usatan nito ako mismo ni-attend, abot lang na ipakita na ganiha, no?
ang ato na dawat purposely dito ko kay napukoy laing reason no nga napukoy rason nganong moadto ko no kay si ang TESDA Director General sakto ba si Kiko Benitez kauban na secretary Jen basta secretary ang rank dito ko mismo kay kauban na ako na siya during my time in Congress. So, tuyo niya kay Moringon nga although nag-budget ang atong kaugalingon para sa TESDA ng mga estudyante apan kulang gihapon no. That's why we need more funds coming from the national government. So, purposely ako tuyo dito naghatod tag letter atong itunol siya mismo ug ni-promise siya nga mutabang daw siya iya daw dugangan ng atong pondo no sa iligan. Well, nakatagkauban nito nga kauban nato sa Kongreso but kasagaran nga nag-comment dito nga nakita na ako mahirap yung posisyon namin ngayon sa Congress. Kasagaran ilang comment mo na buti ka pa, nasa local government ka na. Smooth sailing, walang problema. Okay, marami kaming problema. Not as what I have experienced in Congress na wala kita yung trabaho. But, well, ang focus mo karon sa issue, national government, naging sa ilaha sa Congress. That's why, in the hot seat daw sila karon kanunay. But nevertheless, no, the evening was fun. I was able to touch base and napo ko nailhan ng mga bagong congressman nga isuon na po sa congressman kaniya to ni Puli. Anyway, parayan ko, Katuling Award is the very first National TESDA Award of Iligan in its history as a city. Congratulations no, sa mga nagpaluyo sa TESDA. Dato Madrigal being the focal person. Congratulations sa tanang mga partners nato na nadiha involved sa ato ang TESDA nga pagpanikamot sa TESDA. Well, last week ipahigayon ng RDC Economic Development Committee meeting. Nag-endorse kita sa Fiscal Year Annual Investment Program kung ang updated RDIP for 2023 to 2028 nga mulabaw sa 30 billion ang pondo para sa Timog Region, Northern Mindanao. Para kini sa mga mag-uuma, modernong suporta sa abaka, sa kakao, kape, fisheries o laboratories para mas mutaas daw ang ani. No? This is for the agriculture o mas mutaas ang kita. Mga workers sa MSMEs, mga innovation hubs, halal labs, mga food hubs o mga digital system, bagong trabaho o negosyo para sa community and others. Then, napulit the announcement last 2 weeks, gumikan sa typhoon depression, verbena, adunay nang gawas ng mga Facebook, mga misleading content, especially katong mga katunay tawong baha sa barangay Mahayahay. Take note, Joel Labadero, Kapitan. Ako lang yung hangyo sa atong mga Facebook users, no, kung namoy makita ng mga post kasama na i-verify sa nato daan kung tinuod ba o dili ay nato i-share. No, kay nagay nag-share, daghan po yung akong kailangan nag-share ko na to. Nagatong asawa ni Councilor Tete Pacanya, nag-share po. So meaning, daghay abi nila mga bagong na hitabo. So that was 2 years ago, 2023, 22, 23, no? Kato nga pagbaha. Anyway, mga mga issues na dili nato mapukan, no? Advise our barangay captains to be more mag-monitor ta, no, sa mga ingana nga panghitabo, then especially nasa inyong barangay, tumago nila din direksyon para di mo kalat.
pahimangno sa mga barangay officials, mayo kayo kay kamo ang nadini karon. Aduna kita'y Presidential Decree number 705 o kaning Section 68 also known as the Forestry Reform Code of the Philippines. Ato tanong i-remind nga bawal mamutol og kahoy, punuan kung walay permit gikan sa DNR. Kay medyo rampant, especially di sa barangay Pugaan. Ato na silang padlungon, no, mga illegal, mga loggers kay kita na mo banda naman na sa tubong. Napuilain kaning anti-burning law. Burning of leaves and waste materials is prohibited. Ang DNR nagban sa backyard burning of garbage. Penalty, fine of 300 to 1,000 and imprisonment of 1 to 15 days. Mauna siya. Siyempre, ang akong pinaka-active nga ecology officer nga si Stella Pramida, kada adlaw nga sige report ka na ako na gamita ang hipon sa balaod. Gamita siya sakto buhata. Di ba? Ay na ipabot sa ako. Kung gustong ireklamo nga kapitan, iagi sa eksaktong proseso. Di ba? May kinanglan mo ang kapitan, mo na sila mo implement sa insakto. Di ba? So, ang department head, asa man department head ani? Taba si Jing Itabo, wala, or the imong division head, no? Si KP Makiling, do your job, no? Do what's necessary para po na ma-implement nato insakto ang balaod. Okay. So, di ano po taman, by the way, grand opening, salvo niya sa Iligan Paskuhan Festival. Noon niya na yun, daman yun nilag Mayo para mabibog Iligan. Kaya nag-iwan, Mayor, pwede ba nga dili lang ta magmugasto para sa itong ato ang Paskuhan? Well, logic. Like Manila, what Manila is doing. Ang Manila, wala mo gasto, di ba? But you cannot compare ourselves to Manila. Ang Manila, dako kay nga syudad, sentro sa trade and commerce. Kung kita, dili mo gasto, mingaw kaya nga itong syudad. No? Kung mingaw nga itong syudad, wala kayo'y activity. Kung natay economic activity, mas bigo, mas mo kita ang atong syudad. Unlike Manila, mas kinadili sila mo gasto. Bibo kaya po kayo, dili necessary ang local government ang kinanglan mo gasto sa Manila. Kaya mga private companies, mga SM, mga unsa nga mga malls nito pwedeng hayaga. Ang ilang mga dalan, hayag na kahilaan. For me, para kanako, although natay amount ng igasto, dili po na sa ingana ka grabe, dili po ni extravagant na paggasto na ay purpose. That's why we're second overall sa Philippines in terms of GDP because para kanako, kinanglan kitang mamuhunan, no, para natay return of investment. So muna karon kunyang gabi na Christmas lighting ceremony at 5. You also look at Tanggob. Tanggob is a very sleepy town. No, kung ordinaryong adlaw but during Christmas season, labaw nagkaroon ilang i-revive o balik. Libo kayang Tanggob every time ting Christmas datuan yun sa mga lain tao ikan sa Tibok Mindanao. Kunyang hapon, alas 5, yun sa Christmas lighting ceremony, yun sa City Hall na main building. No, then pagka alas 7, na Magical Disney Festival, ako kibalood sa ni, excited ko, sa naglabas Mickey Mouse. Dayon, Paskuhan concert with December Avenue, free admission.
dayon dini sa amphitheater. I hope dili kani siya late ha. Magsugod kay basig apta na puntag alas 12 ani. Luya po kay lawas. So, tinakutason. Again, salamat kay sa atong ABC, no? Particularly si ABC President si Sabi Shakor for hosting today's flag ceremony. Thank you very much sa imuha, sa tanang kapitan na nadini, tanang barangay officials na nadini karong butaga na i-attend din sa atong flag ceremony. So, manigirahan ako, no? Aktif na kayo ba? Ganyan na trabaho dayon. Salamat kay kaninyong tanan, may buntag, padayon, asenso, Iligano.